isang creator na kilala sa internet bilang How Bizarre, ang nagbahagi ng isang nakakakilabot na clip matapos niyang subukan ng isang kakaibang spirit chat app na nahanap niya online. Dahil interesado ngunit nagdududa, nagpasya siyang i-record ang lahat. Pagkatapos ay may isang nakakabahalang bagay ang nangyari. App we contact claims to use AI to connect to the spirit realm and let you talk to ghosts. I am obviously skeptical, but I'm curious. So I thought I'd use it, give it a shot, and record myself. So let's see how this works. Is there a spirit here with me? Yes, there is a spirit here with you. Okay. What's your name? You know my name. I know your name. Alright, have we met before? Why are you acting like this? Are you feeling okay? I'm feeling fine. Are you feeling okay? I'm a little cold and everything is dark in here. Why do you have the lights out? It's actually daytime in my house. I've been calling you all day, baby, and you've been ignoring me. If something's wrong, say so. Let's talk about this. It's making me very angry. Isang picture frame ang biglang nahulog at isang maitim na figura ang sandaling lumitaw sa pinto matapos subukan ng isang creator ang isang kakaibang spirit app. Matapos ang nakakatakot na pangyayaring ito, isinalaysay niya na ang app ay tuluyan ng naglaho sa kanyang telepono. Dahil dito, marami ang napapaisip kung totoo nga ba itong ebidensya ng pakikipag-ugnayan sa kabilang buhay o isang simpleng panlilinlang lamang. Isang lalaki ang nakaranas ng mga kakaibang ingay sa kanyang bagong lipat na bahay kasama ang kanyang asawa. Isang hapon, habang inaayos niya ang kanyang Xbox, may napansin siyang gumalaw sa gilid ng kanyang mata. Dahil dito, mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono upang i-record ang mga nagaganap na kababalaghan. Wait, say it again. Prove that you're here. Why do you keep turning off the TV? Ooh. Hey, hon. Come here. Look. No, I can't deal with that energy. I don't think it's just down here. Look at that. This is the most active during the day that I've there goes the Xbox too. Wait a minute. Oh, I'm not liking this. Oh wow, wait. I swear I can see. Ooh, stop it. I'm not liking that. Hun, let's go to dinner or something for a while. Time to go. Habang hinahamon ng lalaki ang nagpaparamdam na multo, biglang namatay ang TV at gumalaw ang rocking chair ng mag-isa. Ang pinaka nakakatakot ay ang malabong figura ng tao na lumarawan sa madilim na screen ng telebisyon. Sa matinding takot, tinawagan niya ang kanyang asawa at agad silang nagpasyang umalis muna sa bahay na yun. Isang babaeng nagangalang Chero ang nagbibideo ng house tour sa isang ari-arian kasama ang isang ahente. Noong una ay mukhang normal naman ang lahat, habang kaswal na kinukunan ng iba't ibang kwarto. Ngunit nang reviewin ng footage, may napansin siyang isang nakakabagabag na bagay. To that bathroom. And that goes. Sa isang iglap, isang maputlang mukha ang lumitaw malapit sa may pinto. Tahimik na sumisilip sa loob ng kwarto.
at agad ding nawala. Ang mas nakakatakot dito ay ang timing. Naririnig ang boses ng ahente mula sa ibang bahagi ng bahay sa mismong sandaling iyon. Walang ibang tao ang dapat na naroon. Isang night janitor ang nakapansin ng hindi pangkaraniwang galaw sa mga security monitor habang nagtatrabaho sa late shift. Noong una ay binaliwala niya ito, ngunit biglang may narinig siyang malakas na katok mula sa banyo sa malapit. Kahit na nalilito ay alerto siyang naglakad patungo doon upang alamin kung ano ang nangyayari. Ano? 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 Ai đồng đi đâu? Ai đâu? Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Ai đâu? Tôi lầy mày đó. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Có ai không? Có ai trong không? Ai đâu? Nam mô Di Đà Phật. Ai đây? Ai đâu? Mẹ ơi. Walang tao sa loob ng banyo at isang pinto ng cubicle ang dahan-dahang bumukas ng mag-isa. Pagkalabas niya, isa pang ingay ang umalingaw-ngaw naman mula sa isang opisina. Dahil dito, nagmadali siyang bumalik sa mga security camera kung saan isang nakakagulat na bagay ang nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Isang maputlang mukha ng babae ang nakatitig mula sa labas ng bintana. Walang kaimok-imok. Ang mga mata ay nakapako sa kanya. Hindi ito gumagalaw hanggang sa bigla na lamang itong naglaho. Kinabukasan, bumalik ang janitor na may dalang mga agimat na inilagay sa paligid ng gusali. Pero ang nananatiling tanong ay, umalis na nga ba talaga ang nakita niyang babae? Ang babaeng nagngangalang Alex ay nag-claim na may kakaibang nangyari sa loob ng kanyang bahay sa nakalipas na mga araw. Madalas niyang naririnig ang tila boses ng kanyang anak na tumatawag kahit na wala naman ito doon. Isang gabi, matapos makarinig ng mga misteryosong ingay, nagpasa siyang i-record ang mga nagaganap sa kanyang paligid. Я его видела. Посмотрите туда. Я видела эти волосатые ноги. Боже, кто это? Мамочки. Боже.
Что это? Никого нету. Что это было? Дети сидят, смотрят телевизор. Муж на работе. Старшего сына нету. Ушел гулять. Вон он, ребят, видите? Видите, вон он бежит. Вон он пробежал, ребят. Вы это видели? Он пробежал. Вы видели его рога? Вы видели? Habang naglalakad siya sa loob ng bahay, isang pinto ang dahan-dahang bumukas ng mag-isa. Nagulat din siya nang makitang nakabukas rin ang malawak na bintana sa loob ng kwarto ng kanyang anak na sigurado niyang isinara kanina lamang. Sa labas, tila may kakaibang gumalaw sa kadiliman at lalo pang naging nakakabagabag ang mga pangyayari ng gabing iyon. Что за нахрен? Вы видели, да? Вы видите это? Из шкафа какие-то тени выходят. Как будто бы из шкафа. Усыпила детей, лежу в телефоне и не пойму, что-то мелькает. Посмотрела, а это тени. Как будто бы кто-то играется. Что это может быть? Неужели призрак того мальчика снова пришел с той квартиры? Боже. А что это над дверью? Что за тень огромная? Nakuhanan ng kanyang kamera ang isang maliit at maitim na figura na tahimik na naglalakad patawid sa kwarto mula sa closet. Nang pasukin niya ito upang tingnan, walang sino man ang nandoon kahit na paulit-ulit na itong nagaganap. Dahil dito, kumbinsido na si Alex na may kasama silang hindi nakikita sa bahay. Ngunit ano nga ba sa tingin niyo ang figurang ito? Gabi na noon at nag-iisa ang isang lalaki na nagngangalang Blake sa kanyang bahay nang bigla siyang makarinig ng mahinang iyak na nagbubula sa kanyang basement. Noong una, inakala niyang guni-guni lamang ito, ngunit lalong lumalakas ang tunog. Dahil kinakabahan, kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang mag-record. Hello? 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 Habang dahan-dahan siyang bumababa ng hagdan, ang iyak ay umaalingaw-ngaw sa madilim na silid. Hello? Upang patunayan na mayroong ang nandoon, nag-iwan siya ng kamera sa basement buong magdamag. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik ang parehong nakakabahalang iyak na mas malinaw kaysa kanina. That's good. Kinabukasan, nang bumaba siya muli, ay nagsimula na naman ang mga ingay. Hello? Hello? Ngayon, ang aking katanungan ay kung totoo nga bang nag-iisa lamang siya. Isang lalaki mula sa Mexico ang nagtangkang sumubok ng isang spirit board dahil sa kanyang matinding kuryosidad. Bagamat tahimik ang mga unang araw,
Nagbago ang lahat nang mag-isa na lamang siya sa kanyang bahay. Isang gabi, nakarinig siya ng mga yapak ng paa sa may pasilyo na lalong lumalakas at lalong papalapit ng papalapit sa kanya sa bawat segundo. Chi c'è? Chi è? Chi fa casino? Chi è che si sentiva? Chi c'è? Biglang may malakas na kalabog sa likod niya. Kahit na wala naman siyang nakikitang tao, mabigat ang kanyang pakiramdam at tila may hindi nakikitang nilalang na nakatayo sa tabi niya. Ang karanasang iyon ay nag-iwan sa kanya ng matinding takot, ngunit hindi doon natapos ang lahat. 3 araw lang ang lumipas. Ang kanyang asawa naman ang nakaranas ng mga nakakabahalang bagay. Chi c'è? La luce. Chi è stato? Chi ha bussato? Non sono pazza. Non sono pazza. C'è qualcuno? Chi c'è? Dove sei? Fatti vedere. Dove sei? No, dove? Da dove? La cucina, la cucina, la cucina. Cazzo. Cazzo. Qui sto sfuggendo di mano. Habang nag-iisa ito sa bahay, nakarinig siya ng katok sa pinto na sinundan naman ng mga kakaibang ingay mula sa kusina. Pagkaraan lang ng ilang sandali, ang mga kagamitang babasagin ay biglang nahulog at nabasag sa sahig nang walang malinaw na dahilan. Ano man ang pumasok sa kanilang buhay ay tila lalong lumalakas. Naniniwala sila na ang kanilang ginawa ay maaaring nag-imbita ng isang bagay na hindi nila lubusang nauunawaan. Habang nagla-livestream ng madaling araw, pinuntahan ni Daniel Palamino ang isang abandonadong strip mall dahil sa mungkahi ng kanyang mga viewers. Habang ine-explore niya ito, ay bigla siyang nakaramdam ng matapang na amoy na tila ba nasusunog. Nakalaunan ay naglaho rin kaagad. Gente, huele quemado. Gente, huele quemado. Huele quemado, no sé si... Pagkaraan ng ilang sandali, ipinaalam sa kanya ng isang manonood na ang plaza ay dating kinalalagyan ng isang kasino na nasunog noong mga nakaraang taon kung saan maraming tao ang namatay. Dahil dito, si Daniel ay nagpa siyang umalis agad-agad. Habang papunta siya sa exit, ay may napansin siyang maliit na bagay na gumagalaw sa di kalayuan. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué?
es un diente o es un gato? ¿Qué mierda es eso, weón? O sea, que se acerca, huevón. ¿Qué chucha es eso? Oye, ¿me acerco? Ni cagando, voy a grabar algo. Oye, ¿qué chucha es eso? Está que camina, huevón. Está que camina. Ayon kay Daniel, ang figura ay tila kasing laki ng bata at dahan-dahang lumalapit sa kanya. Dahil sa takot, umatras siya at dumaan sa ibang ruta. Ngunit nakakita siya ng isang stuffed toy. Nakakaiba ang pagkakalagay sa isang hagdan. Di kalaunan, isang maitim na figura na may maputlang muka ang nakita niya nakatayo malapit sa laruan. Está muy oscuro, weón. Gente. ¿Qué pasó? Gente, se apagó todo. Agad na tinapos ni Daniel ang live stream. Hanggang sa araw na ito, hindi pa rin niya may paliwanag kung ano nga ba talaga ang nangyari noong gabing iyon. Si Eric ay mag-isang naninirahan sa isang malawak na lupain malapit sa kagubatan. Nagsimula siya makarinig ng mga kakaibang ingay sa gabi na inakala niyang mga trespasser lang. Dahil dito, tiniyak niyang nakalak ang kanyang mga ari-arian. Ngunit isang gabi, bandang alauna ng madaling araw, habang nag-i-inspection siya sa kanyang mga manok, isang nakakabahalang bagay ang biglang nangyari. Off the porch and I came out here to check on the chickens. I just heard, first off, I heard my name. Second off, it sounded like somebody was saying, help me. Hold on. Hold on. Hey. Help. I need help. Eric, can you help me? Mula sa kadiliman, narinig niya ang isang boses na tinatawag ang kanyang pangalan. Hindi lang yun, tunog ito ng isang tao na nagmamakaawa na tila ba humihingi ng tulong. Ang boses ay tila malapit, ngunit walang sino man ang nandoon. Dahil sa takot, mabilis na pumasok si Eric sa loob at nanatili hanggang umaga. Kinabukasan, bumalik siya sa mismong lugar kung saan niya narinig ang boses. Umaasang may makikita siyang mga bakas ng paa o anumang tanda ng tao. Where everybody said this thing was standing. This is the spot right here. This spot. There's the track. I see no footprints. So this is the exact spot right here, guys. The chickens in the background. So I don't know. This is in this area right here is where it was standing. Is where everybody said it was standing. I couldn't see it while standing just about over there. There we go. And so we keep this stuff like this locked. We keep stuff like this locked because, like I said, crackheads. Let's check to make sure it's locked. Door's locked. This is the trailer that I was worried about. Did you fucking see that, bro? Look, I'm telling you, bro. What the fuck? Okay, we're just gonna peek in. Oh my, what the? Ang lupa ay ganap na walang bawas o hindi natapakan. Habang sinusuri ang isang lumang trailer, nakarinig siya ng galaw sa may loob. Ang pinto ay biglang gumalaw mag-isa. Nang buksan niya ito, walang laman. Noong gabing iyon, bumalik na naman ang mga ingay. Fuck it. Oh.
Sa pagkakataong ito, may humabol sa kanya sa gitna ng kadiliman na nagtulak sa kanya na tumakbo sa takot. Ngayon, may mga naiwang tanong sa kanyang isipan. Kung hindi iyon tao, ano ang nilalang na iyon na nakakaalam ng kanyang pangalan?